Ikalawang Samuel, Kabanata 12. Isinugo ni Yahweh kay David ang propetang si Nathan. Pagdating doon ay sinabi niya, sa isang lungsod ay may dalawang lalaki. Mayaman ang isa at ang isa'y dukha. Maraming kawan at bakahan ang mayaman. Samantalang ang dukha ay may isa lamang munting babaeng tupa. Inalagaan niya ito at pinalaking kasama ng kanyang mga anak. Kinakalong niya itong parang anak na babae. Isinasalo sa pagkain at pinapainom. Minsan, may manlalakbay na naging panauhin ng mayamang lalaki. Sa halip na sa kanyang kawan kumuha ng hayop na papatayin, ang kaisa-isang tupa ng dukhang iyon ang kinuha ng mayaman, at iyon ang inihanda niya para sa kanyang panauhin. Napasigaw sa galit si David, saksi si Yahweh, ang Diyos na buhay. Dapat mamatay ang taong yan. Kailangang magbayad siya ng 4 na beses sa kanyang ginawa, sapagkat inapin niya ang dukha. Sinabi agad ni Nathan kay David, ikaw ang lalaking iyon. Ito ang ipinapasabi sa iyo ni Yahweh, ang Diyos ng Israel. Ginawa kitang hari ng Israel. Iniligtas kita mula sa mga kamay ni Saul. Ibinigay ko na rin sa iyo ang sambahayan at mga asawa ni Saul, pati ang mga lipi ng Israel at Huda. At mabibigyan pa kita ng higit pa riyan. Bakit mo hinamak ang salita ni Yahweh at gumawa ka ng masama sa kanyang paningin? Ipinapatay mo ang Heteyong si Urias sa mga Amonita at kinuha mo pa ang kanyang asawa. Dahil sa ginawa mong ito at ako'y itinakwil mo, tandaan mong laging may mamamatay sa patalim sa iyong sambahayan. Sinabi pa rin ni Yahweh, pag-aawayin ko ang iyong sambahayan. Sa harapan mo'y ibibigay ko sa iba ang iyong mga asawa at sisipingan sila kahit sa katanghaliang tapat. Ginawa mo ito ng lihim, hayag kitang paparusahan at makikita ito ng buong Israel. Sinabi ni David kay Nathan, nagkasala ko kay Yahweh. Sumagot si Nathan, pinapatawad ka na ni Yahweh at hindi ka mamamatay. Ngunit dahil nilapastangan mo si Yahweh, ang magiging anak mo ang mamamatay. Pagkatapos nito'y umuwi na si Nathan. Tulad ng sinabi ni Yahweh, ang anak ni David sa asawa ni Urias ay nagkasakit ng malubha. Nanalangin si David sa Diyos para gumaling ang bata. Nagdamit siya ng panluksa at nag-ayuno at sa lupa nahiga ng gabing iyon. Lumapit sa kanya ang matatandang pinuno sa palasyo at hinimok siyang bumangon, ngunit tumanggi siya. Ayaw rin niyang kumain. Pagkalipas ng 6 na araw, namatay ang bata. Hindi nila ito masabi kay David, sapagkat iniisip nilang lalo silang hindi papakinggan ito at sa halip ay gumawa ng marahas na hakbang. Nakita ni David na nagbubulungan ang mga alipin, kaya't naghinala siyang patay na ang bata. Patay na ba ang bata? Tanong niya. Patay na nga po, kamahalan. Sagot naman nila. Pagkarinig nito, bumangon si David, naligo at nagbihis. Pumasok siya sa bahay ni Yahweh. Nagpatira pa at nanalangin. Pagkatapos, umuwi siya at humingi ng pagkain.
Tinanong siya ng kanyang mga tauhan, "Hindi po namin kayo maintindihan. Noong buhay pa ang bata, nag-ayuno kayo at tumangis dahil sa kanya. Ngayong patay na, bumangon kayo at kumain." Sumagot si David, "Noong buhay pa ang bata, ako'y nag-ayuno at tumangis sa pag-asa kong kahabagan ako ni Yahweh at pagagalingin ang aking anak. Ngayong patay na siya, bakit pa ako mag-aayuno? Maibabalik ko pa ba ang kanyang buhay? Balang araw, susunod ako sa kanya, ngunit hindi na siya makakabalik sa akin." Inaliw ni David si Bathsheba at sinipingan muli. Muli itong nagdalang tao at nanganak ng isang lalaki. Solomon ang ipinangalan ni David sa bata. Palibhasay, mahal ni Yahweh ang bata. Isinugo niya si Propeta Nathan upang sabihing Jedidiah ang itawag sa bata, na ang ibig sabihin, mahal ni Yahweh. Samantala, ipinagpatuloy ni Joab ang pagsalakay at handa na niyang pasukin ang Raba, ang pangunahing lunsod ng mga Amonita. Nagpadala siya ng mga sugo kay David upang ibalita na lumusob na siya sa Raba at naagaw ang ipunan ng tubig doon. Kaya kailangang pangunahan naman niya ang iba pang kawal sa pagpasok sa lunsod. Kapag hindi siya sumama, sabi ni Joab, "Ako ang sasalakay at akin ang karangalan." Pagkatanggap ng balita, inihanda ni David ang kanyang hukbo. Nilusob ang Raba at nagtagumpay siya. Inalisan niya ng korona ang Diyos-Diyosang si Malkam at ipinutong ito sa kanyang ulo. May mahahalagang bato ang koronang ginto at ang bigat nito'y 35 kilo. Marami rin siyang samsam na inilabas sa lunsod. Binihag niya ang mga mamamayan at pumili siya sa mga ito ng mga kantero, panday at karpintero. At pinagawa niya ng mga adobe. Ganito ang ginawa ni David sa lahat ng lunsod ng mga Amonita bago sila nagbalik sa Jerusalem.